Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Noong August 16, 2023, isang babae ang isinukod sa isa sa pinakakilalang medical center sa mundo, ang Mayo Clinic, sa kritikal na kondisyon. Ang kanyang internal organs ay mabilis na nabubulok, ang kanyang katawan ay lubhang na dehydrate at ang kanyang temperatura ay nagbabago ng hindi malaman ng dahilan. Sa kabila ng mga pang-emerhensiyang hakbang, hindi matukoy ng mga doktor ang sanhi ng biglaang pagkasira. Napagtanto nila na ang sanhi ay hindi isang natural na sakit. Ang kanyang mga panloob na organs ay mabilis na nabubulok. Si Betty Bowman ay ipinanganak noong 1991 sa Kansas. Lumaki siya sa isang kagalang-galang na masipag na pamilya na pinahahalagahan ang katapatan, tiyaga at pangangalaga sa isa't isa. Mula sa murang edad ay nagpakita na siya ng determinasyon, kaseryosohan at matibay na etika sa trabaho sa lahat ng kanyang hinahangad. Siya ay mahusay sa paaralan, lalo na sa agham na may malalim na pagkahilig sa biology at chemistry. Pagkatapos ng high school ay nag-enroll siya sa isang programa sa parmasya ng universidad, kung saan mabilis na nakilala ang kanyang sarili bilang isa sa mga nangungunang estudyante. Hindi tulad ng marami sa kanyang mga kasamahan na kabisado lamang ang teorya, si Betty ay tunay na dedikado sa mga prosesong medikal, mga chemical compounds at mga epekto ng mga gamot sa katawan. Pagkatapos ng graduation, itinuloy niya ang kanyang karera. Sa una ay nagtatrabaho siya sa isang parmasya bago nakakuha ng posisyon sa isang medikal na pasilidad. Doon mabilis niyang nakuha ang pagkalang ng kanyang mga kasamahan at nakakuha ng reputasyon bilang isang delikato at ang may kaalamang profesional. Si Connor Bowman ay ipinanganak noong 1993 sa Kansas din. Ngunit iba ang kanyang pagpapalaki. Siya ay may likas na egocentric at kalkulasyon. Madalas na nagmamanipula ng mga tao para makuha ang kanyang gusto. Hindi niya pinahahalagahan ang halaga ng pagsusumikap at integridad. Sa halip ay nakatuon siya sa paghahanap ng mga paraan upang makamit ang pinakamataas na benepisyo na may kaunting pagsisikap. Sa paaralan, hindi siya nangunguna na estudyante sa akademya, ngunit ang kanyang karisma at mabilis na pag-iisip ay nagbigay sa kanya na madaling mag-navigate sa mahihirap na sitwasyon. Si Connor ay may kakayahan sa pagmamanipula sa mga tamang tao at pagdadala ng kanyang sarili sa isang paborableng sitwasyon, at itinuloy niya ang kanyang karera sa pharmaceuticals. Nag-enroll siya sa parehong universidad ni Betty. Gayunpaman, ang kanyang interes sa medisina ay naiiba ng malaki sa mga kasamahan niya. Habang ang iba ay may tunay na pagnanais na tulungan ang mga tao, iba naman ang tingin ni Connor sa pharmacology. Nakatuon siya sa impluwensya at pagkontrol sa katawan ng tao. Nang maglaon, nagpa siya siyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng pagpasok sa isang medical na program na naghahanap ng mas malaking oportunidad sa karera at isang mataas na katayuang profesional. Nagkakilala sina Betty at Connor habang nag-aaral sa universidad. Sa kabila ng kanilang malinaw na pagkakaiba sa personalidad, nagkaroon sila ng relasyon. Nakita siya ni Betty bilang isang matalino at ambisyosong tao, habang ang tingin ni Connor kay Betty ay ang magdadala sa kanya sa tagumpay. Ikinasal ang dalawa noong May 2021. Makalipas ang ilang buwan ay nakatanggap si Betty ng alok na magtrabaho mula sa isa sa pinakaprehisteryosong medical center sa mundo, ang Mayo Clinic. Ang pagkakataong ito ay nagdala sa kanila sa Minnesota para doon manirahan. Para kay Betty, ito ay isang malaking hakbang pagsulong sa kanyang karera. Ngunit para kay Connor ay iba ang ibig sabihin nito. Siya ngayon ay naninirahan sa anino ng kanyang matagumpay na asawa. Noong siya ay nag-aaral pa, ang lahat ng obligasyon sa pananalapi ay napunta kay Betty. Sinagot niya ang kanilang mga gastusin sa pamumuhay, binayaran ang kanyang pag-aaral at tinataguyod ang kanilang pang-araw-araw na gastos. Hindi gumagawa ng paraan si Connor. Buong-buong umaasa sa suporta ng kanyang asawa. At sa paglipas ng panahon,
ay nasanay na siya sa arrangement na ito. Lumipas ang mga buwan, nagsimulang magbago ang kanilang relasyon. Si Betty ay naging malalim na nakatuon sa kanyang trabaho, pinalawak ang kanyang social circle, at umunlad sa kanyang profesional na kapaligiran. Samantala, ang pakiramdam ni Connor na umaasa at nagiging sideline na lang ay hindi siya nasisiyahan. Sa panlabas, mukhang matagumpay silang mag-asawa. Ngunit sa likod ng mga eksena ay namumuo ang tensyon ng mag-asawa. Sa isang punto, sumang-ayon silang magtakda ng ilang mga hangganan sa kanilang relasyon at gumawa ng isang arrangement. Gayunpaman, mayroon silang malinaw na mga panuntunan. Ang mga emosyonal na attachment sa labas ng kanilang relasyon ay mahigpit na ipinagbabawal at dapat purong pisikal lang. Sa paglipas ng panahon ay naging maliwanag na ang kasunduang ito ay nasira. Nagsimulang maghinala si Betty na si Connor ay nakabuo ng higit pa sa isang kasual na koneksyon sa ibang tao. Nang sa wakas ay natuklasan niya ang katotohanan at nakumpirma ang kanyang mga hinala. Para kay Betty, ito na ang sukdulan. Nilinaw niya na gusto niya ng diborsyo. Para sa kanya, ito ay isang tamang desisyon. Ngunit para kay Connor, nangangahulugan ito ng pagkawala ng kanyang komportableng pamumuhay, pinansyal na seguridad at ang mga pakinabang na dulot ng kanilang pagsasama. Napagtanto niya na pagkatapos ng diborsyo, kailangan niyang magsimulang muli sa umpisa ng walang kasiguraduhan. Ang diborsyo ay hindi bahagi ng kanyang plano. Nakakita siya ng ibang paraan. Isang paraan na magbibigay sa kanya, hindi lamang sa kalayaan kundi pati na rin sa pananalapi. Noong August 10, 2023, si Betty Bowman ay nasa kanilang bahay sa Rochester, Minnesota. Inimbitahan niya ang isang malapit na kaibigan sa isang gabi upang makapagpahinga at magpahinga mula sa trabaho. Dahil ang tagal na nilang hindi nagkita at pareho silang umaasam na magkasama. Nasa bahay din si Connor, ngunit bihira siya makibahagi sa gayong mga pagtitipon. Siya ay karaniwang inilalayo ang kanyang sarili at magpapakita lang ng kaunting interes sa pakikipag-usap sa mga kaibigan ni Betty at laging nakatuon lang sa kanyang sariling mga aktibidad. Ngunit sa araw na yon ay iba ang kanyang ikinikilos. Sa isang punto na tila wala sa kung saan, nag-alok si Connor na gumawa ng mga smoothies. Ito ay hindi pangkaraniwan para kay Betty. Hindi siya kailanman naging interesado sa pagluluto. Hindi kailanman nagpakita ng pagmamalasakit sa kanyang kinakain at hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na tulad nito dati. Ang mga gawaing pambahay ay kadalasang naaatang sa kanyang mga balikat. Kaya ang biglaang kilos na ito ay parang wala sa pagkatao ni Connor. Pumunta si Connor sa kusina, kinuha ang mga sangkap at nagsimulang maghanda ng inumin. Ang kaibigan ni Betty na napansin ang kanyang kinilos ay medyo nagulat, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Connor na may dalang 2 baso. Tinikman ito ni Betty, ngunit napansin niya kaagad na may mali. Ang inumin ay may mapait, bahagyang maalat na lasa at tila kakaiba. Napakunot ang noon niya na nalilito sa kakaibang lasa. Na-curious ang kaibigan ni Betty sa kanyang reaksyon, kaya nagpa siyang subukan din ito. Ang lasa ay talagang hindi kanais-nais, ang smoothie ay kakaiba. Ngunit sa sandaling yun, wala sa kanila ang nagtanong kung ano ang nasa loob nito. Inilagay lamang nila ang mga baso sa tabi at nagpatuloy sa kanilang pag-uusap. Walang paliwanag si Connor, mahinahon niyang pinanood ang mga reaksyon ng mga ito nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Hindi man lang siya nagmungkahi na gumawa ng isa pang inumin. Hindi sinubukan na ipaliwanag ang kakaibang lasa at hindi nagpakita ng interes sa kanilang reaksyon sa inumin. Mabilis na binaliwala ni Betty ang insidente sa pag-aakalang nakagawa lang si Connor ng isang masamang smoothie. Ngunit ang katotohanan ay hindi ito aksidente. Ito ang unang pagtatangka ni Connor na hindi nagtagumpay dahil sa hindi na natapos ang inumin. Napagtanto ni Connor na siya ay nagkamali. Sa susunod ay kailangan niyang tiyakin na ito ay magtagumpay. Noong August 14, 2023,
Ang lahat ng bagay sa tahanan ng Bowman sa Rochester, Minnesota ay tila normal. Si Betty ay late nang nakauwi pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho na nakakaramdam ng pagod. Ang gusto lang niya ay mag-relax, maghapunan kaagad at magpahinga. Alam ni Connor na ito ay isang kritikal na sandali para sa kanya. Ang kanyang unang pagtatangka ilang araw na nakalipas ay hindi natuloy gaya ng kanyang plano dahil sa kapansin-pansin na lasa. Kaya sa pagkakataong ito ay determinado siyang magtagumpay at mas maingat. Gumawa siya ng pananaliksik sa buong araw. Pinag-aralan niya kung paano makakaapekto ang idinagdag na sangkap sa katawan. Kinalkula ang eksaktong halaga na kailangan upang magdulot ng matinding reaksyon nang walang agarang epekto. Naghintay siya para sa perpektong sandali. Kapag si Betty ay pagod, ay malamang na hindi niya mapansin ang anumang hindi pangkaraniwan. Pagpasok pa lang ni Betty sa kusina, casual niyang inalok ito ng smoothie. Parang natural lang yon. Kung iisipin ay nagawa na niya ito dati nitong mga nakaraang araw. Si Connor ay kumilos ng normal na hindi nagbigay kay Betty ng dahilan upang maghinala. Kinuha ni Betty ang baso, uminom ng ilang hikop at mahinahong tinapos ang smoothie. Sa pagkakataong ito ay wala nang kahinahinala tungkol sa lasa. Maingat na inayos ni Connor ang mga sangkap para takpan ang anumang hindi pangkaraniwang lasa. Nang gabing yun ay nagsimulang makaramdam ng panghihina si Betty. Isang bahagyang pagkapagod ang nadama na sinamahan ng banayad na pananakit ng ulo. Mukhang hindi naman ito seryoso, kaya hindi na niya ito pinansin. Pagsapit ng umaga ng August 15, lumala ang kanyang kalagayan. Nagising siya na may matinding sakit ng ulo, nagduduwal at labis na pagkapagod. Di nagtagal, nagsimula siyang makaranas ng malubhang mga isyu sa tiyan. Mabilis na nawawala ng likido ang kanyang katawan. Ngunit bawat pag-inom ng tubig ay nagdaragdag ng panibagong sakit. Pagsapit ng tanghali ay lalong lumala ang mga pangyayari. Halos hindi na makabangon si Betty sa kama. Pakiramdam niya na tila bumibigat ang kanyang katawan. Ang kanyang temperatura ay tumataas at sumasakit ang kanyang mga lalamunan. Pagsapit ng gabi, ang kanyang kahinaan ay naging matindi na kahit na ang paglalakad patungo sa banyo ay isang pahirap. Ang kanyang katawan ay lubhang na-dehydrate at ang mga sakit sa kanyang katawan ay nagpatuloy. Bawat pagtatangka na kumain ay nagresulta sa karagdagang panghihina. Noong August 16, napagtanto niyang hindi na niya kayang mag-isa. Pagod na ang kanyang katawan na kahit isang simpleng tawag sa telepono ay nahihirapan na siya. Nakausap niya ang Mayo Clinic at inilarawan niya ang kanyang mga sintomas. Nang araw ding yon ay na-admit si Betty Bowman sa ospital sa kritikal na kondisyon. Siya ay malubhang na-dehydrate. Ang kanyang presyon ng dugo ay hindi matatag at ang kanyang temperatura ay tumataas. Agad na sinimulan ng mga doktor ang isang bagong pagsusuri. Ngunit ang sanhi ng biglaan at mabilis na panghihina ay nananatiling isang misteryo. Ang resulta ng paunang pagsusuri ay nagsiwalat ng malubhang komplikasyon na nakakaapekto sa kanyang panloob na organs. Ang pinakasentro sa discovery ay nasa kanyang bituka. Ang mga pag-scan ay nagpakita ng mga lugar ng necrotic tissue. Ibig sabihin, ang mga bahagi ng kanyang digestive tract ay hindi na nakakatanggap ng sapat na oxygen at nagsimulang mamatay. Agad naman silang gumawa ng emergency na operasyon. Sa panahon ng operasyon, inalis ng mga doktor ang nasirang bahagi. Ngunit hindi sila sigurado kung kumalat na ang pinsala. Pagkatapos ng operasyon ay inilagay siya sa masinsinang pangangalaga at konektado sa mga kagamitan na sumusuporta sa buhay. Ngunit ang kanyang kondisyon ay patuloy na lumala. Sa loob ng ilang oras ay nagsimulang bumigay ang kanyang mga bato. Inilagay siya sa dialysis ngunit hindi huminto ang pagbaba. Noong August 18 ang kanyang atay ay nagpapakita na rin ng palatandaan ng pagkasira. Ang mga pagsusuri ay nagpahiwatig ng isang mabilis na pagtaas sa mga enzymes sa atay na dahilan sa nakakalaso na pinsala.
Dahil sa kalubhaan ng kondisyon ni Betty, nataranta ang medical team. Siya ay isang batang malusog na babae na walang kasaysayan ng malalang sakit, walang malinaw na paliwanag kung bakit ang kanyang katawan ay mabilis na nasisira. Sa panahong ito, ay nagpakita si Connor Bowman ng hindi pangkaraniwang pagpupursige. Paulit-ulit niyang sinabi sa mga doktor na ang kanyang asawa ay may pambihirang genetic na kondisyon na kilala bilang HLH. Ang pag-aangkin na ito ay kakaiba dahil ang karaniwang sintomas ng HLH ay maagang nakikita. Ito'y kadalasan habang bata pa. At si Betty ay hindi kailanman nagpakita ng anumang mga palatandaan nito. Sinuri ng mga doktor ang kanyang medikal na kasaysayan, ngunit walang nakitang katibayan ng kondisyon. Sa kabila nito, patuloy na iginiit ni Connor na HLH ang dahilan ng kanyang kritikal na kondisyon. Ang mas nakakabakabag, sinabi niya sa mga kaibigan at pamilya ni Betty na si Betty ay mamamatay sa sakit na ito. Sa kabila ng katotohanan na ang pangkat ng medikal ay wala pang ganoong diagnosis. Noong August 19, naging kritikal ang kondisyon ni Betty. Nagsimula ang maraming organ failures. Ang kanyang puso, bato at atay ay hindi na gumagana ng maayos. Naiipon ang likido ng kanyang baga, kaya nahihirapan siyang huminga. Sa kabila ng masinsinang pagsisikap ng medical team, ang katotohanan ay naging malagim. Noong August 20, 2023, bandang 2:50 p.m. si Betty Bowman ay opisyal na dineklarang wala ng buhay. Para sa medical team, ang sanhi ng kanyang pagpanaw ay nananatiling isang misteryo, ngunit ang pag-uugali ni Connor ay nagdulot ng mga hinala. Hindi siya humingi ng mga sagot, hindi nagtanong tungkol sa mga potensyal na dahilan, at hindi nagtulak para sa karagdagang pagsisiyasat. Sa halip ay kumilos siya na parang alam na niya ang kahihinatnan. Kaagad pagkatapos ng pagpanaw ni Betty, sinabi ng mga doktor ang pangangailangan para sa autopsy. Ang mga pangyayari na nakapaligid sa kanyang biglaang pagkawala ay hindi malinaw at ang karaniwang pamamaraang medikal ay nangangailangan ng pagsusuri sa postmortem. Gayunpaman, mariing tumutol si Connor. Sinabi niya na ang kanyang asawa ay palaging iginiit na hindi niya nais na ang kanyang katawan ay tratuhin bilang isang paksa para sa medikal na pag-aaral. Ang pahayag na ito ay nagpapataas ng kilay sa mga kawani ng Mayo Clinic. Kadalasan, ang mga miyembro ng pamilya ay naghahanap ng mga sagot kapag ang isang malusog na tao ay namatay ng hindi inaasahan. Karamihan ay humihiling ng karagdagang pagsusuri at mga paliwanag. Sa kabilang banda, nanindigan si Connor na walang isasagawang autopsy at walang dapat mag-imbestiga pa. Ang mga pulis na nagdala sa kaso ay naghihinala sa kanyang pag-uugali. Bukod sa pagtanggi sa isang autopsy, siya ay nasa hindi pangkaraniwang pagmamadali upang ayusin ang libing ni Betty. Ilang oras lamang matapos ang pagpanaw ni Betty, nag-file siya ng mga papeles para sa cremation. Gusto niyang madaliin ang proseso sa lalong madaling panahon. Ngunit ang mga doktor ay tumutol. Hindi sila kumbinsido na ang kanyang pagkawala ay dahil sa natural na mga sanhi at nagpa siya na pigilan ng cremation hanggang sa maisagawa ang mga karagdagang pagsisiyasat. Sa loob lamang ng 2 araw, sinimulan niyang tanggalin ang mga bakas ng presensya ni Betty sa kanilang tahanan. Lahat ng larawan ni Betty ay nawala, ay iniimpake o itinapon. Ang mga kaibigang bumisita napansin na ang bahay ay hindi na parang ang lugar kung saan nakatira si Betty. Sa pagkakataong ito ay inimbitahan ni Connor ang isang kakilala para uminom. Nang maglaon ay inamin ng taong yun na inaasahan nilang makakita ng nagdadalamhating asawa na nahihirapan. Ngunit pagdating sa bahay, nakita nila si Connor na mukhang relax, masayahin pa nga. Sa buong pag-uusap, hindi siya nagpakita ng mga sinyalis ng kalungkutan. Hindi kailanman nagsalita tungkol sa nangyari. Pagkaraan ng 1 linggo ay nilinaw ni Connor na siya ay magpapatuloy sa kanyang buhay. Isang babae ang lumipat sa kanilang bahay. Mabilis na kinuha ang lugar kung saan nakatira si Betty. Ilang linggo lamang ang nakalipas. Ito ay isang pagkabigla sa mga kaibigan at pamilya ni Betty. Ang kanyang pag-uugali
ay hindi lamang nagtaas ng mga katanungan, iminungkahi nito na ang pagkawala ni Petty ay hindi pangkaraniwan. Ilang araw lamang pagkatapos ng libing, nagsimulang hayagang tinalakay ni Connor ang pagkolekta ng life insurance. Nakatanggap siya ng $500,000 na halaga. Binanggit niya ito ng kaswal na walang anumang tanda ng kalungkutan o pagsisisi. Ang mga investigador na tumitingin sa kaso ay nagkaroon ng partikular na interes sa sitwasyong pinansyal ni Connor. Hindi nagtagal ay natuklasan nila na siya ay nahihirapan sa malaking utang sa panahon ng kanyang pag-aaral. Nabaon siya sa mga students loan at lalo pa itong lumalaki at ang kanyang pinansyal na estado ay hindi matatag. Habang tinitingnan ng mga investigador ang kanyang mga aksyon pagkatapos ng pagkawala ni Petty, mas maraming nakakapagabag na detalye ang lumitaw. Bago pa man matanggap ang bayad sa life insurance, hindi siya nagsikap na maghanap ng karagdagang kita at hindi rin siya nag-aalala tungkol sa kanyang pinansyal na hinaharap. Ang pag-uugali nito ay nagdulot ng mga hinala sa mga investigador. Sa huli ay napagpasyahan ng mga investigador na ang kanyang pakikibaka sa pananalapi ay maaaring isang pangunahing motibo sa likod ng krimen. Si Connor ay malinaw na insensitibo na makinabang sa pagkawala ng kanyang asawa. Iniisip niyang makakuha ng mas malaking halaga ng pera kaysa sa isang diborsyo. Ang mga nakakakilala kay Petty ay hindi makapaniwala na ang isang taong malapit sa kanya ay maaaring magplano ng ganoon kalamig at kalkulatong pagkilos para sa pinansyal na pakinabang. Ngunit ang pag-uugali ni Connor, ang kanyang kawalan ng emosyon at ang kanyang mga problema sa pananalapi ay nagturo sa posibilidad na ang pagpanaw ni Petty ay hindi aksidente. Ang mga investigador ay nakakuha ng mga sample ng dugo na kinuha noong na-ospital si Petty. Nang sinuri nila ito, nagsiwalat ito ng nakakagulat na discovery. Ang kanyang sistema ay naglalaman ng isang mapanganib na mataas na konsentrasyon ng colchicine na isang sangkap na ginagamit sa mga medikal na paggamot, ngunit nakamamatay kapag labis ang paggamit. Ang colchicine ay bihirang nauugnay sa sinadyang pagkalason dahil mahirap makakuha ng walang profesional na pag-access. Bagamat pangunahing ginagamit ito sa paggamot sa gout, ang mga nakakalason na katangian nito ay ginagawa itong lubhang mapanganib kung mali ang paggamit. Ang mga sintomas ng labis na doses ay eksaktong tumugma sa kondisyon ni Petty, paunang pagduduwal, mga issue sa tiyan, at panghihina na sinundan ng organ failure at intestinal necrosis. Nang malaman nila ang impormasyong ito, sinimulan nilang tingnan kung sino ang maaaring magkaroon ng access sa substance na ito. Ang kanilang paghahanap ay nagkaroon ng mabilis na sagot. Si Connor Bowman bilang isang taong may background sa medisina, mayroon siyang kaalaman na kinakailangan upang epektibong gumamit ng colchicine. Higit pang nakakabahala, dati siyang nagtatrabaho sa isang poison control center kung saan pinag-aralan niya ang mga epekto ng mga nakakalason na compound sa katawan ng tao. Ang pagtuklas na ito ang naging unang pangunahing indikasyon na maaaring konektado siya sa nangyari. Sinimulan ng mga investigador na interviewin ang mga kaibigan at pamilya ni Petty. Ang kanyang malapit na kaibigan na nasa bahay niya noong August 10 ay nagkwento ng kakaibang insidente sa smoothie. Naalala niya na ang inumin ay lasang mapait at bahagyang maalat. Naalala rin ng babae ang isang biro na ginawa niya noong panahon yun, na nagmumungkahi na maaaring may nilagay si Connor sa inumin. Noon ay pinagtawanan nila ito nang hindi ito sineryoso. Ngunit ngayon sa pagbabalik tanaw, ang mga salitang yun ay nagdala ng isang ganap na naiibang bigat. Nakatuon ang mga investigasyon sa detalyeng ito dahil iminungkahi nito na ang pagtatangkang paglason kay Petty ay maaaring nangyari bago pa siya maospital. Kung ang unang doses ay masyadong mababa, makatawirang ipagpalagay na sinubukan muli ni Connor na pataasin ang konsentrasyon ng sangkap. Ibinahagi ng mga miyembro ng pamilya ni Petty, kabilang ang kanyang ina at kapatid na babae, na sa mga linggo bago ang trahedya, seryoso niyang pinag-iisipan ng diborsyo. Naalala nila na sinabi ni Petty na
na hindi na siya masaya sa pagsasama nila ni Connor at naghahanda na mag-file ng diborsyo. Ang lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa posibilidad na ang pagkawala ni Betty ay hindi isang trahedya na aksidente, ngunit sa halip ay isang maingat na binalak na krimen. Sa kumpirmasyon ng isang nakakalasong sangkap sa sistema ni Betty, ang mga investigador ay nagtrabaho upang makakuha ng karagdagang patunay. Kumuha sila ng pahintulot na halugugin ang workspace ni Connor sa Mayo Clinic kung saan kinukumpleto niya ang kanyang medical regency. Ang isang pagsusuri sa kanyang computer sa trabaho ay nagsiwalat ng mga nakaka-alarmang detalye. Ang kanyang browser history ay naglalaman ng mga paghahanap na imposibleng baliwalain, kasama ang nakamamatay na dosis ng colchicine. Kung paano itago ang mga bakas ng lason at paano maitatago ang kasaysayan ng paghahanap at kung paano burahin ang mga talaan ng pagbili sa Amazon. Ang mga paghahanap na ito ay naging isang mahalagang bahagi ng kaso. Ipinahiwatig nila na sinaliksik ni Connor ang mga nakamamatay na dosis ng maaga at aktibong naghahanap ng mga paraan upang maisagawa ang kanyang mga balak. Bukod pa rito, sa pagsusuri sa mga online account ni Connor Bowman, natuklasan ng mga investigador na bumili siya ng mga substance na hindi nauugnay sa kanyang medikal na kasanayan. Kabilang sa mga ito ang colchicine at sodium nitrate. Ang sodium nitrate ay isa pang nakakabahalang pagtuklas dahil habang karaniwang ginagamit sa chemical at food industries, maaari itong maging nakakalason sa ilang partikular na doses. Napagpasyahan ng mga investigador na si Connor ay nag-eksperimento sa iba't ibang mga compounds na naghahanap ng pinakamaingat na paraan upang saktan ng kanyang asawa nang hindi nagtataas ng hinala. Noong October 20, 2023, naglabas ng mga otoridad ng warrant para sa pag-aresto kay Connor Bowman. Sa puntong ito ay malakas na ang kaso laban sa kanya. Ang mga ulat sa lab, kasaysayan ng paghahanap sa kanyang computer sa trabaho at ang kanyang kahina-hinalang pag-uukali pagkatapos ng pagkawala ni Betty. Lahat ay bumuo ng isang matibay na ebidensya. Ang pag-aresto sa kanya ay naganap noong madaling araw sa kanyang tahanan sa Rochester, Minnesota. Dumating ang mga pulis na may dalang warrant at si Bowman ay dinala sa kustudiya ng walang pagtutol. Siya ay nananatiling kalmado, hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagtakas, ngunit hindi rin nagtangka na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang kanyang kawalan ng takot o panic ay namumukod tangi sa mga investigador. Itinakda ng korte ang kanyang piyansa sa $2 million, ngunit hindi nagawang bayaran ni Bowman ang halaga. Ang kanyang sitwasyon sa pananalapi ay lubhang nagbago. Pagkatapos ng pag-aresto, ang kanyang account ay na-freeze at ang kanyang mga ari-arian ay sumailalim sa karagdagang pagsisiyasat. Naiwan siyang walang akses sa mga pondo, kaya nanatili siya sa kustudiya habang naghihintay sa paglilitis. Samantala, ang mga investigador ay nagpatuloy sa pagtitipon ng mga karagdagang ebidensya upang bumuo ng kumpletong larawan ng krimen. Sinuri nila ang kanyang mga komunikasyon, mga talaan ng pananalapi, at ang mga pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan at kakilala upang magtatag ng mga posibleng motibo at alisan ng takip ang anumang karagdagang mga detalyeng nagsasangkot sa krimen. Bagamat nagsisimula pa lamang ang legal na proseso, isang bagay na ang malinaw. Si Connor Bowman ay hindi makakatakas sa hustisya. Kasunod ng pag-aresto sa kanya, hiniling ng pamilya at mga kaibigan ni Betty ang pinakamabigat na parusang posible. Para sa kanila, walang duda na ang kanyang pagpanaw ay resulta ng isang maingat na planong krimen. Itinulak nila ang habang-buhay na sentensya sa paniniwalang ang isang tao na may kakayahang tulad ng kalkuladong pagkilos ay hindi dapat pahintulutang kumilos ng malaya. Ang pag-uusig ay nagtrabaho ng walang kapaguran upang palakasin ang kaso na tinitiyak na ang ebidensya ay hindi mag-iiwan ng puwang para sa pagdududa. Ang paglilitis ay hindi pa nagsisimula, ngunit ang nakolektang patunay ay labis na nagtuturo sa pagkakasala ni Connor. Para sa pamilya ni Betty, masakit ang paghihintay sa hustisya,
Pinilit nilang tanggapin ang katotohanan na ang taong pinagkakatiwalaan niya at ang taong naging bahagi ng kanyang buhay sa loob ng maraming taon ay siya ring nagtaksil sa kanya sa pinakamasamang paraan. Ang paglilitis kay Connor Bowman ay hindi pa nagaganap mula noong siya ay aristuhin noong October 20, 2023. Ang mga nagpapatupad ng batas ay patuloy na nangangalap ng ebidensya at naghahanda para sa mga paglilitis sa korte, at ang petsa ng paglilitis ay hindi pa natatakda. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.